Madam Senator, baka masakit pa ito, no? Baka may mga sugat pa itong iniwan. Pero pwede bang balikan natin? During your time, sino ba ang SP nun? At during your time, nagkaroon ba ho kayo ng pag-uusap nun with your fellow senators concerning po itong ang maaring maibigay sa inyo na temporary refuge at the time na meron kayo arrest warrant? Wala pong gano'n na mga ano. Ang Senate President po noon is si Senate President Coco Pimentel. Although I remember tumawag naman siya na parang parang pinapalakas yung loob ko, but nothing of that sort na ready kaming proteksyonan. Ikaw, ready kaming we give you first time to exhaust legal remedies before we turn you over. Kasi unang-una, hindi nga yan sakop ng provision ng konstitusyon. Kasi nga, yung I was charged with a crime na ang imposable penalty is more than 6 years. So hindi talaga applicable yung provision na yan. Now yung sinasabi nilang institutional courtesy, definitely wala akong nakita pong ganon. Wala silang sinasabing ganon. They never talked to me about it. And then ilan-ilan po sa kanila, syempre, for example, si Senator Risa Hontiveros, pinuntahan ako kaagad dun sa aking opisina noon kasi magdamag muna po ako, nagpalipas muna po ako ng gabi noon bago ako nag-surrender dun sa arresting team the next day. Senator Risa went there, and then si Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, ay sinamahan pa nga nila ako noon the day before papunta sa bahay, nung pag-uwi ko sa bahay para magpaalam ako sa pamilya ko. Kasi the warrant of arrest was issued February 23, the day before my arrest. So sinamahan po ako nila, si Sen Bam tsaka si Sen Kiko, na kunin ang aking mga gamit bago ako humarap doon sa arresting team. And then meron si President Noynoy noon, tumawag po talaga sa akin. And then really expressing sympathy. And then yung pinapalakas din po yung loob ko. Just be strong, keep the faith, we are behind you. Yung mga ganon. Pero yung iba po, wala po ako narinig sa kanila.